Hello, for today's video nga guys, nalit na nga ako ng upload kasi naaga ang tulog ng inday nyo. Naratal sa gala kahapon. So anyway, ito nga pala yung pinaggagawa namin ng Saturday nung aking bishi, no? Nagpunta pala kami dito sa sanctuary. Yung lagi naming pinupuntahan. Ito nga ang the best spot namin kung hindi namin gustong gumastos at makakalanghap ng hangin na sariwa. So, yun na nga guys. Nung nandun na nga kami, after namin mag-park ng motor, pagbaba namin, yung kaibigan ko, may nahanap siya na may nakita siya, na puno na hindi ko alam kahit lumaki naman ako sa bundok. Ayan. Sabi niya nakakain daw ito. Ito daw ay ginagawang wine. Nung tinikman ko nga siya kung totoo kasi naunan na nga siya tumikim. Sabi ko ay oo nga matamis at lasa nga siya yung wine na mumurahin. Sabi ko nga sa kanya, baka naman malason tayo nito. Sabi niya nga sa akin ay hindi daw ay sadyang kinakain daw talaga yan. Yung kulay, purple niya. At siya nga ay tinikman pa yung kulay green. Sabi niya maasim nga lang pero nakakain. So, yun nga yung kulay niya, no? Pag napisa siya sa bibig nyo, ay kulay purple siya. Pero napakatamis ng prutas na ito. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Pero ang pagkaalam ko, marami nito sa Samar. Kaso nga lang, ibon lang ang kumakain. At hindi namin ito alam. Ang alam namin ay makakalason. Ayan, oh. Yung friend ko ay kinain niya pa nga pati yung green. Ika nga ay mura pa, hindi pa siya hinog, pero maano lang ang lasa niya, medyo matamis-tamis na maasim. So na nga, pagkababa namin habang naglalakad, nakita niyo yung daan guys, napaka-thrill ng daan niya. Mabato-batong konti, ayan na malilim dahil sa mga puno ng kahoy. At isa yan ang nakaka-relax sa ating mga mata lalo na ako pag minsan nagkakaroon ako ng headache. So yun na nga guys, habang naglalakad kami, may napansin kami dyan na wild fruit. Hindi ko alam kung anong English nito. Basta ang alam ko ang tawag nito na sa amin sa Samar ay kurumpot. Kurumpot. So, ayun na nga, kinagkukuha na namin at nilapang na namin habang natatanaw namin yung karagatan at palaspas ng ng wave sa dagat. So, ang sarap lang ng kurumpot. Napakaraming bunga. Saktong-sakto sa gala namin. So, sa bawat hakbang namin, marami kaming nakikita. Talagang na-amaze kami. Pati yung Freddy ko, no? Pati yung mga mura pa na hindi pa nakukuha namin kasi malalaki siya kahit hindi hinog. Kaya na may nagugulat kami dahil nga akala naming hinog na. Pero mura pa pala. So, yun na nga guys. Nung after namin dyan, bumaba kami at may nakita pa pala ako dun sa pababa. Marami pa pala siyang bunga. Subak nga tayo. Pag kayo pumunta dyan sa sanctuary, magdala lang kayo ng tent nyo o kaya yung gas, ay pwede na kayo mag-chill na hindi kayo gagastos. Kasi kami, pag napunta dyan, ay nagdadala lang ako na minsan ng jet boil o kung hindi naman, ay nagbabaon lang kami ng pagkain na. Ngayong sa araw na yun, nung pumunta kami, ay nagbaon lang ako ng 2 stick coffee, 2 baso ng pangkape, at saka cake. Kasi hindi naman kami hahapunin, magpapalipas lang kami ng mga 4 na oras at uuwi na. At pupunta rin kami sa ibang adventure na kailangan naming puntahan. So, habang nagkakape nga kami dyan, guys, daldal ako ng daldal. Kasi napakasarap talaga ng hangin na galing dagat at saka nag-uusap-usap kami. Bago pala kami dumating dyan, ay may mga tao na pala, I think 6 yun sila.
sila kuya namiminwit. So, ayun, habang nag-uusap-usap ka, pinag-uusapan namin yung mga pamiminwit nila, kung may isda nga ba silang nahuhuli. Sabi naman ni kuya, maliliit, na para bang isdang tabang lang. Tapos habang kumakain nga ako dyan guys, na nararamdaman ko parang nare-relax na ang utak ko, hindi ko namamalayan na paubos na yung kape ko. Ang sarap niya talaga kumain habang nasa gilid ka ng karagatan or may hangin na nalalanghap. Tapos napapag-usapan namin na ang layo-layo na pala, hindi namin namamalayan yung oras. Chill-chill lang kumbaga. So, after nga namin dyan guys, pumunta pala kami doon sa aming spot lagi. So, yun lang naman ang mga trip namin guys sa buhay. Hindi namin kailangan mag-spend na malaking pera para makalanghap ng hangin. Ang hangin free naman, ika nga. Pumunta ka lang sa sulok-sulok, makakalanghap ka na, wag lang yung may amoy tae, char. So, yun na nga guys, no? Sa sanctuary pala, ang sarap ng ano dyan maligo. Mabato nga lang, kasi parang ano siya dati, pier, ganun ang kwento ha, parang pier siya dati nung matagal na panahon na. Kaya mabato-bato siya at marami siya yung ano dumidikit sa bato, parang talaba ewan. So marami siyang ganun. Pero kung maghahanap kayo ng iba-ibang location dyan kasi marami siyang spot, makakahanap kayo ng malinis-linis na walang mga masyadong ano talaba siya sa bato at saka mag-aano rin kayo kasi ang tubig diyan ay hindi siya talagang stable. Minsan maalon at saka mabato. Kung hindi kayo marunong lumangoy kagaya ko, wag niyong subukan lumalim. Kasi malalim po siya. At saka maalon. Kaya pag nahampas kayo ng alon at naano kayo sa bato, siguradong tatamaan kayo sa ulo at mag-i-star kayo habang lumalangoy. So, habang nagkakape nga ako dyan, hindi na natigil ang bunganga ko kasi nakikita ko yung mga bundok sa paligid ng karagatan. Sabi ko nga, gusto ko mag-ikot-ikot dyan na para ba yung wala akong isipin. Tapos pag uwi ko sa bahay, gusgusin na ako kasi pagod na pagod tayo mag-ikot. Yung ganun ang trip ko talaga. Parang mga aso ang datingan. So, yun na nga, no? Napakahaba ng video na